Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest mula dito sa Pag-asa. Halos maghapon pa rin ang inaasahang mga pagulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon dahil apektado pa rin ho ito ng shear line. Ito yung boundary o salubungan ng hangin na nanggagaling sa northeast at yung hangin na nanggagaling sa silangang bahagi ng bansa. Samantala, medyo may kalamigan pa rin ang panahong mararanasan lalong-lalo na po sa gabi at madaling araw sa malaking bahagi ng Luzon dahil apektado pa rin ho tayo ng amihan ng northeast monsoon. Maliban sa malamig na panahon ay ang mahihinang pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng northern Luzon at sa silangang bahagi ng central Luzon. Samantala, yung easterlies nakakaapekto din sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan din itong nagdudulot ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas. At isang trough naman po o extension ng isang LPA ang nakakaapekto dito sa Palawan. Itong LPA na ito na nabanggit natin ay nasa labas naman po ng ating area of responsibility at hindi naman natin inaasahang papasok ng ating PAR. Pero yun nga po yung kanyang trough o extension ay nakakaapekto sa probinsya ng Palawan at nagdudulot po yan ng mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayan doon, lalong-lalo na po sa mga posibilidad ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Samantala, para sa ating forecast sa pagtayo ng panahon, magiging mataas pa rin yung tsansa ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Dito po sa Bicol Region, sa Quezon Province, maging dito sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, yan ay dahil sa shear line. Samantala, mahihinang mga pag-ulan naman ang inaasahan dito po sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Aurora Province dahil naman po yan sa epekto ng Northeast Monsoon. Yung Palawan Province, makakaranas pa rin ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagbuhos ng ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa trough ng isang LPA. Samantala dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon Province o Luzon Landmass, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa lamang ho na isolated o pulo-pulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan. So saan man ang lakad natin sa araw na ito ay huwag hong kalimutang magdala ng payong bilang pananggala sa ulan. Samantala, dito sa Metro Manila, 22 to 29 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura for today. Malamig din sa Baguio, 14 to 20 degrees Celsius, 20 to 29 degrees Celsius naman sa Tagaytay, habang sa Lawag ay 20 to 29 degrees Celsius din. Sa Tuguegarao ay 20 to 27 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Legazpi ay 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Northern Samar, asahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito dahil sa shear line. Habang sa natitirang bahagi pa ng Visayas, magiging maulap din ang papawirin at may mga pag-ulan din dahil sa easterlies. At as I mentioned nga po, dito sa Palawan, magiging maulap din ang papawirin dahil sa trough ng isang LPA sa labas ng ating area of responsibility. Samantala sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap naman ang papawirin. May tsansa lamang ho ng mga localized thunderstorms any time of the day. So sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu po ay 25 to 30 degrees Celsius, 26 to 30 degrees Celsius sa Iloilo. Sa Puerto Princesa ay 25 to 30 degrees Celsius at 26 to 30 degrees Celsius naman ho sa Calayan Islands. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 32 sa Davao at 24 to 34 degrees Celsius po sa Zamboanga City. Kasalukuyan nga po ay meron pa rin tayong weather advisory at in effect pa rin ho yan at dito nga po sa Catanduanes, Albay at Sorsogon na inaasahan pa rin natin ang mga pagulan na pwede pong umabot hanggang sa 100 millimeters of rainfall in 24-hour period. So, ibig sabihin, posible ang mga localized flooding, lalong-lalo na po sa mabababang lugar o low-lying areas at sa mga lugar na malapit po sa ilog. Kaya ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. We are advising the general public to take precautionary measures, lalong-lalo na po sa mga lugar kung saan ilang araw na pong nakakaranas ng halos tuloy-tuloy na mga pagulan dahil sa shear line. Samantala, wala rin po tayong gale warning ngayon na nakataas sa lumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, moderate o katamtaman hanggang sa maalon na magiging kondisyon ng ating karagatan sa extreme northern Luzon. Yan ay dahil sa
medyo may kalakasan pa rin na amihan o synoptic winds na dulot nga po ng amihan. So, iba yung pag-iingat pa rin ng ating advice sa ating mga mandaragat doon, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil katamtaman hanggang sa may mga oras na magiging maalon ang kondisyon ng karagatan doon. Samantala, ang sunrise natin for today is 6:23 in the morning at dulubog naman ang araw mamaya sa ganap na 5:42 ng hapon.